Anyari ngayon kay Claire Castro, mukhang naging Claire ng kaunti ah. Nakaraan, bago mag-eleksyon, nako kahit anong paliwanag niya, hindi pa rin Claire. Pero ngayon, pagkatapos ng eleksyon, nung tinanong na siya ng media, mukhang nag-iba ang ihip ng hangin. Kasi netong nakaraan, bago mag-eleksyon, aba, grabe bumana to sa mga Duterte. Lalo na kay VP Sara. Nasabihan pa nga ni VP Sara siyang garbage in, garbage out. At kung ano-ano pa yung banatan ng dalawa. Pero ngayon, bakit nag-iba yung timpla? Dihado ba sila sa resulta ng halalan? Kaya nagkaganyan? Ako ito, panoorin po natin kung ano po yung reaction niya dyan, sagot niya dyan. Medyo clear po ito ngayon. Nagustuhan ko po itong kasagutan niya ngayon nang tinanong po siya ng isa sa reporter dyan. O ito. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Mukhang maganda pakinggan yan ha. Hindi ba nakaraan ay tapang-tapang nyo pa? Tapos mukhang gusto nyo pang ma-impeach si VP Sara? Ngayon mukhang hindi itutulak ng palasyo yung impeachment kay VP Sara. Kahit gawin nyo yan, nakikita naman ng mga expert ha, hindi naman tayo pwedeng magsabi na malabo. Yung mga expert po, na nagpa-interview niya dyan nakaraan sa News 5 Everywhere at saan pang media, kung sino-sino po yung papabor kay VP Sara sa kung sino yung anti-impeachment, sino yung swing, kung baga namamangka sa dalawang ilog din, at sino po yung pro-impeachment. Ay mukhang lamang na si VP Sara sa mga nanalo ngayon. Partida ha, hindi pa nakapasok yung ibang PDP laban. Baka nga hindi pa matuloy yung impeachment trial eh. Ewan ko lang kung itutuloy pa nila eh. Kasi kung ganito naman, yung mga senador ay karamihan ay mukhang anti-impeachment naman. Yung mga senador ngayon, nakikita nyo naman yan. Andyan po sila Marcoleta. Ano natin isa-isa yung mga anti-impeachment po ito. Ano ko itong anti-impeachment? Sa akin lang ha, nandyan si Marcoleta. Idagdag na natin yung dalawang inendorso ni VP Sara. Camille Villar at Amy Marcos. Nakalusot. Bato de la Rosa. Bongo. Robin Padilla. Susubire, alam nyo naman yan. May issue din yan nakaraan. Anti-impeachment din yan. Malamang yung Cayetano. Di ba? Napapansin nyo na itong nakaraan. Itong si Jinggoy. Mukhang anti-impeachment din yan. Di ba? Yung mga gusto ma-impeach si VP Sara, ilan lang naman sila. Yung Tulfo, matik yun. Maniwala kayo na ayaw i-impeach. Sa tingin ko yung magkapatid na Tulfo, yun. Sino pa? Hontiveros. Si Cheese. Si Cheese, alam niyo naman si Cheese. Nakikita natin palagi. Mukhang bait-bait kay cute nating First Lady. Sino pa? Kiko, lagyan natin si Kiko. Sino pa bang iba dyan? Baka yung mga namamangka pa sa dalawang ilog, yung hindi pa makapag-desisyon, ay baka doon pa sumanib sa anti-impeachment. Kasi alam nyo, sa politika po, napapansin nyo, kung sino yung lamang, doon sila. Kung sino yung maraming kakampi, doon sila. May iba kasi dyan na walang paninindigan. Meron pa rin dyan na walang paninindigan. Pero kung kilala naman natin yung mga senador na kahit kakaunti na lang sila, ilan na lang sila, andyan pa rin sila kung sino yung pinanindigan nila. Pero marami tayong senador na kilala na talagang balimbing. Totoo yan ha. Kampi sa kabila. Malalaman mo, kampi na naman sa kabila kasi doon yung lamang. Malalaman mo, kampi na naman sa kabila. Di ba yung isa ba? Dalawa. Basta meron dyan. Natumak mong senador. Nanalo ba? Hindi. Dahil balimbing siya. Karma. Ito ay mukhang sana Claire Castro, tuloy-tuloy na yan ha. Medyo clear na yung mga sagutan mo dyan ha. Hindi yung clear na yung pangalan mo. Sasabihin ng mga nakikinig sa'yo, parang hindi clear yung sagot niya. Okay yan. Tuloy mo yan. Dito na, thank you. Bye-bye.